Hi everybody! Welcome back sa aking channel, and today's vlog, we're gonna do our June budget for 2024. So it's almost around the corner, and I also reassessing my category accordingly. So kung nakikita nyo itong aking first 7 lines here, is all about my goals this year, and then followed by my savings variable, which anytime I can withdraw from it. And then of course ang aking sinking fund na may certain target kung kailan ko siya gagamitin. And then here ang ating variable. So marami akong dinagdag for June. So here, naglagay ako ng rice fund. Kasi minsan hindi ko na ilalagay sa budget ko yung biglaang bibili na lang pala kami ng rice. So minsan, nababawasan yung talagang pinaka-overall budget ko. And then here naman sa goals, dati kasi nilagay ko to siya as personal fund. So dapat kasi hindi talaga siya mababawasan. So para rin kasi itong sinking fund. So ayun, hinihiwalay-hiwalay ko na. Himay na yan. So alright, here, dito naman sa ating June, ayan, naka-ready na yung ating calendar. And naisulat ko na rin yung mga gagawin nating pagbabawas. So lagyan lang natin ha. So now, for our June, so ang household or home improvement ko is naglagay tayo ng 200. And then yung health fund natin, health is 100 muna kasi meron din akong isang fund pa which is medicine. So parang feeling ko black. So feeling ko masyado ng madami naman tayong Pink ghost. Madami naman tayong tinatabi for our health and medicine. Oo, yes. And orange, blue. Alright, so that's our health fund 100. For business fund naman, I also put in here 100. Kasi yung side hustle namin, dun ako kumukuha ng mas bigger amount na itinatabi ko from business fund namin. So for now, 100 lang muna yan siya. Coming from my salary. Alright, and then next is child fund. So nag-alat ako ng 100. Nag-start tayo nito last month, child fund. So ayan, pangalawang month na natin ngayon. And then for medicines, naglagay ako ng, on the second week, 100 din. Valentine's, as you know, Valentine's is 125 yan, as always. Then, ang aking caution fund, 200. And then, emergency fund naman, 200 din. Okay. And now, moving on, sa next natin is yung birthday. So, since nabanggit ko nga last time, malaki siya dahil tatlo kaming magbe-birthday on the same month. And then, I have my Netflix. $399. Dati mahal ang Netflix ko, guys, pero parang nagbawas sila. Reunion, I am funding 100 for reunion. Etong give, hindi ko, i-check ko muna kasi ang give meron pa siyang, hindi may natira pa kasi dun sa mga previous month, hindi namin siya naubos. Etong aking PLDT, baka mag-zero out muna ako for that. Eto naman, 400 pa rin. So may dinagdag ako dito isa for my investment. Nagdagay ako ng
Okay. Insurance, 100. Okay. And then I have my iCloud pa rin. Water bill, nasa 300. Loan amount, still paying. Baka matapos na rin siya. And then my rice fund, which is ito yung pinakabago, 450. And then tuition or education, nasa 300 na lang siya. And then I have my loan here. Debt payment sa credit card kasi ito, guys. So I'm still putting. So ang electric ko, guys, nabigla talaga kami last month kasi actually this May, ang laki ng tinaas ng bill namin. So naglagay na talaga ako do, tataasan ko na 4,000 for the electric. Di na talaga makontrol. Yung car naman, 100. Bakasyon, 200 para mabilis na siyang. Tapos yung personal fund, nasa dulo na tayo. Personal fund, 200 din, guys. So ito mga personal funds, syempre mga ano ko to, mga ano yan, mga pang beauty salon, ganyan. Kung may mga gusto akong mabili, yan. For me, yan. So, this time, may naglagay ako dito ng notes, guys. So, meron akong bibilihin lang na 2 boxes of milk. And then, meron na kami increase this month. So, nilagay ko na siya mga around 2K. Ayan. Tapos, there. So, ano pa ba? Meron pa ba ako na miss out? So, eto, naglagay ako ng mga itong variable na to. Eto. Masyadong magalaw yan. Ayan. So far, andito na lahat. Nalagay na natin. Subscription. Yun pa rin. Ayan, lumaki yung aking utility, guys. Dagdag ako ng mga roughly mga 800. No, dati kasi nasa 5,000 lang yan. So far, no-cover na natin lahat. And whatever income we get from my side hustle, probably mapupunta lahat yun dito sa variable natin or baka dito sa ating sinking fund. Ayan. Hopefully, nakapag-start na rin kayong budget ng inyong June kasi malapit na siya. So, mabuti na yung itatabi na natin yung ating money. So, I'm using a zero budgeting, guys. Ibig sabihin, lahat ng cash inflow ko may mga naka-designate na siyang expenses kung saan siya mapupunta. And, which is okay kasi mas nakokontrol mo yung paggastos mo. Ayan. So, happy naman ako sa aking mga ginagawa. In fact, marami rin ako mga na-build up na mga funds na kailangan pa lang meron ka na itatabi kasi baka may mga emergency. So, meron ka ng paghuhugutan. Hindi mo na mapapakialaman yung pinakatalagang budget mo for that month. Ayan. So, yung aking April, malapit na rin. Ayan, oh. Konti na lang, guys. Oh, tingnan nyo. Konti na lang. 2 days na lang. 3 days na lang. And we're going to have our June. So, etong June natin, most likely mag-grocery kami by Sunday. After Mass or before Mass. Ayan. So, we're running out of mga item naman sa aming pantry. So, we're deciding to buy it in bulk on Sunday. So, eto, expect that this week, on the 2nd
ito talaga ng week na to. Malaki na agad yung mailalabas natin dyan. So, ayan. So, talagang, guys, patience is a virtue. So, susulat mo talaga lahat ng mga expenses mo. Guilty nga lang ako dito kasi, ito, hindi ko siya matapos-tapos. Maganda sana siya. So far, ito pa rin ang gagawin ko this June. I-track din natin yung mga, kung saan mga outlier natin, yung mga malalaking gastos. Ito kasi yung 4. Tapos, eto, medyo hindi ko ma-analyze. Pero, hindi ko mailan-analyze na sinusulat ko siya dito. Pero, I'm using kasi my phone. Nandun kasi yung application. So, mas madali kasi doon. Dahil, ano yan, nagko-compute na. So, eto i-update natin after mag-close ako ng aking May budget kung how much did I earn, ano mga naitabi ko for May. So far, ito na yung April natin, guys. So, nasa lahat na yan, lahat ng ito nasa account na yan. Nilipat ko na siya para hindi ko na siya magastos. Ayan. So, nagbabago-bago yung mga category ko. Depende sa aking mga needs. So, most likely dito may mag-change dito. Especially ito yung give ko. And give ko, guys, ito. Kasi meron pa siyang natirang 500. Ayan. So, baka magbawas tayo. Tapos ilagay natin dito sa ating variable. Kasi ito yung talaga ang tataas ng kailangan nating budget for that. Alright. So, hopefully, mayroon kayong ang mga natutunan from this video na lagi kong sinishare about my budgeting scheme. And the next vlog, I will show you my May budget closing. So, marami tayong matututunan doon. Tsaka, paano ko minanage yung mga cash inflow natin para lang ma-meet natin yung mga expenses na kailangan talaga natin i-meet. So, until then, guys, have a nice day. Bye-bye, everybody!